Magandang hapon ho ulit sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ho sa mga custom stakeholders. Andito na naman po ulit kami para sa edition na to ng BOC, the live updates. So ngayon ho, tulad nung dati, i-update ho namin kayo sa mga bagong issuance ng BOC. Sasagutin ho namin ang inyong mga katanungan at syempre, yung pinaka-importante sa lahat, ipapaalam ho namin sa inyo, ilan na ho ba yung total na shipments na naiproseso ng inyong Bureau of Customs pagdating sa mga personal protective equipments at other emergency medical supplies and equipments na kinakailangan ng ating mga frontliners at iba pang opisyalis natin na lumalaban dito sa epidemya na to. So as of April 2, 2020 po, ang total PPE shipments and other emergency medical supplies and equipments na nailabas na ho ng inyong Bureau of Customs ay tumototal na sa 4,669. So 4,669 total shipments na ho ang nailabas ng Bureau of Customs na mga personal protective equipments po at ibang emergency medical supplies and equipments para ho labanan ng epidemyang to. Bukod po doon, ano pa po ba yung mga mahalagang issuance na aming inilabas ngayong linggong to? Isa ho siguro sa pinaka-importante yung aming Customs Administrative Order, yung Customs Administrative Order 7-2020. Ito ho ang nagpapatupad sa Section 4, Paragraph O ng Bayanihan Act or yung Bayanihan Law. Ano ho ba yung provision na yun? Yung provision na nag-grant ng tax, duty, and fees exemption ho sa mga PPEs and other emergency medical supplies and equipment, pati na rin ho kung ano pa yung mga ibang kagamitan na dinedetermine dun sa particular section na yon na essential at kailangan paratingin ng duty and tax exempt free para ho malabanan kagad itong ating epidemya. So, again, nakaposte na ho to sa BOC website. Pwede ho nyo tong tingnan, yung kopya nito. Meron na rin kaming press release na naikalat sa kanya-kanyang mga kaibigan namin sa media. Inuulit ko po, Customs Administrative Order 7-2020. Ano ho ba ang kahalagahan nito? Bukod ho sa enumeration nung mga kagamitan tulad ng PPEs, vitamins at other medicines na kinakailangan, respirators, ventilators, at iba pa hong produkto na essential na kinakailangan para tingin kagad at magkaroon kagad tayo ng supply. Bukod dun sa pagtrato ho ng tax-free, meron dun ho ditong nilalatag na espesyal na proseso. Ano ho yung prosesong yun? Usually ho, pag may dumarating na tax-free sa ating bansa, kinakailangan ho ng tinatawag nating Certificate of Exemption galing sa Department of Finance. Ngunit ho, dahil isang special na sirkumstansya ang kinalalagyan ngayon ng ating bansa, na kinakailangan na mas pabilisan ng mga proseso, ang requirement ho na to ay ginagawa na ng regulasyon na to na i-comply post-release. Meaning ho, kung ano lang kung available ulit na mga requirements nyo at dokumentong available sa inyo sa pagdating nitong kargamentong to, yun muna ho yung pwede nyong i-file at gamitin para ilabas ang pagpaparating ng mga kargamentan to ng duty, tax, and fees free. Yung documentation ho na nagpapatunay na ito ay tax exempt at sinacertify na ito ay tax exempt, maaari ho na lang i-submit pagkatapos na ho ng enhanced quarantine, community quarantine natin, or kung may extend man ho tayo, hindi natin alam, hanggang ho dun sa pagtatapos ng extension na yon. So, wala hong kinakailangan munang masyadong maraming dokumento na isasubmit at walang masyadong maraming requirement na isasubmit para ho makapag-angkat kayo ng mga PPEs at other emergency medical supplies and equipment ng duty, tax, and exempt. Okay? Ulitin ko po, tandaan lang, Customs Administrative Order 7-2020. Pakihanap na lang sa website namin at para sa inyong kaalaman, pakibasa na rin lang po. So, ang susunod ko naming gustong informahan sa inyo is that meron huring mga katanungan yung ating mga kababayan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyari sa Bureau at tungkol sa mga pagpaproseso dito. So, kasama ho natin ngayong live updates na to, ang District Collector po ng Port of Manila, si Collector Enya Ilagan. Alam niyo ho, yung nangyari last 2 weeks ago sa Manila International Container Port kung saan tinamaan ho ang isa naming empleyado doon ng COVID-19
na naging epekto nito ay kinakailangan hong temporarily magsara ng Manila International Container Port para ho sa kaligtasan ng aming mga empleyado doon, pati na rin ho ng mga publikong pinagsisilbihan namin. Dahil ho dito, kinakailangan ho naming ibahin ang proseso at hingin ang tulong ng mga kaibigan natin sa Port of Manila, katulad na ho nila Collector Enya Ilagan, na tumulong sa pagpoproseso ng mga shipments ng MICP. So mamaya ho, ipapaliwanag ni Collector Ilagan, ano ho ba yung role nila para po sa kapaliwanagan ng ating mga viewers, ano ho ba yung role ni Ma'am Enya Ilagan dito. Pero bago po tayo pumunta doon sa mga katanungan na yon, para ho sa konteksto ng lahat, alam niyo naman ho, nagkaroon ho ng konting problema sa MICP. So nung habang ho ito ay inililipat namin yung ilang operasyon nito sa Port of Manila at niresolve ho kung paano namin ipoproseso ang mga shipments na nakapending dito, galing ho sa isang work from home situation kung saan ho nilagay namin yung iba pang pwede magtrabahong empleyado ng MICP, katulong ho ng mga empleyado namin sa Port of Manila. Siyempre ho, may konting transition period yon at may konting delay dun sa pagpoproseso. Kaya ho, nagkaroon ho ng konting slowdown yung process natin last week. Pero ito ho ay unti-unti naming binalik sa normal. In fact, ang commitment ho namin dyan, by the middle of this week, dapat na normalize na namin yung operations. At true to his word naman ho, si Commissioner Guerrero, pinagtrabaho ang Central Office at ang mga iba pang opisyalis ng Bureau of Customs para ito ay may satuparan. Nangyari ho, nagkaroon ho kami ng special assessment team na tutulong ho sa pagtitrigger ng mga shipments. At ang resulta ho nun, nakita nyo ho kanina dito sa screen, ibabalik lang ho namin sandali. From March 28 to 31 ho, kung saan meron pang konting glitch yung aming transfer, meron pang konting mga inaayos na proseso. Ang shipment lang ho na napaprocess talaga is 1,448 entries. Tapos ang na-release yung containers, 3,478. From that figure ho, mula nung April 1 to 2 na naayos na namin at na-normalize na namin yung operation, 300 times po. 3 beses na na-doble namin yung capacity na yon, putting the total number nung unang dalawang araw ng Abril sa 4,734 entries na process at 9,726 containers na naiproseso natin at na-release ng customs processing. So, tulad ho ng sinasabi namin, humingi lang ho kami ng konting pasensya dun sa nangyari dahil kinakailangan ho namin protektahan yung aming mga empleyado. Pero ngayon ho, tinututukan ho namin yan at we're aiming to have a zero backlog. Sana ho magawa ngayong araw na to, pero kung hindi ho, ipinapangako namin na magtatrabaho ng Sabado at Linggo ang aming mga tao para maiwasan ho yung backlog pa na nangyari nung kailangan ng temporary magsara ng MICP. So bago ka tumungo sa ating mga katanungan, gusto ko lang ho sanang, alam nyo, magkakaroon ho kasi ng isang concerted na action, kumbaga isang pagsasama-samang pagpapatupad ng mga measures para maiwasan ho ulit na during this epidemic magkaroon ho ng congestion problems dito sa ating mga pantalan. Bakit ho tinatakal to? Kasi kung sinusundan niyo ho yung mga balita this past few weeks, this past few days, meron hong report ang Philippine Ports Authority at ang ating terminal operator, ang ICTSI sa Manila International Container Port, kung saan sinasabi nila na madami hong overstaying containers na nandoon pa at hindi pa ho napupull out. At pag hindi ito na-resolba at dadagdag ulit yung mga containers na makiklear ng Bureau of Customs, lalong-lalo na ho, maraming container na makiklear dahil ho pinibilisan namin ang proseso namin ngayon, maaari hong magkaroon ng port congestion at mag-lockdown ho at magsara itong mga puerto natin na ayaw na iniiwasan namin. Ngayon ho, ang inyong Bureau of Customs, nagprepara ho kami ng kukonting presentasyon na to para po maipaliwanag sa publiko ano ho ba yung role ng Bureau of Customs at ano ho ba yung role ng ibang ahensya dito sa
pag-release ng mga containers na to. Sino-sino ho ba yung responsable at sino-sino ho ba yung kailangan kumilos para ho maiwasan natin yung port congestion. Ito ho ay purely ginagawa ng Bureau of Customs para ho sa kapaliwanagan ng mga tao at para rin ho yung mga kaibigan natin na kinakailangan kumilos para sa pag-iwas nitong port congestion na to ay ngayon pa lang po kaaga ay ma-realize na natin na kung sino-sino yung mga kailangan makipagtulungan. Ang lahat ho ng ahensya ng gobyerno tulad ho ng PPA, ng DTI, ng Department of Agriculture, pati ho ng Bureau of Customs at Department of Finance ay nagtutulong-tulong na ho para maiwasan to. At kami ho, through this, ay mananawagan din sa aming mga kaibigan at i-alerto din namin ng publiko kung sino-sino yung mga kinakailangan na tumulong sa atin at hininga natin ng konting tulong ho para maiwasan natin pare-pareho na magkaroon ng port congestion. So ano ho ba ang proseso pag nagparating ho kayo ng isang shipment galing sa seaport, through sa seaport galing sa barko? Pagdating ho ng barko, ang mangyayari ho niyan, magsasubmit ho ng manifesto ang barko sa aming E2M system. Pag-submit ho niyan, habang sinasubmit ho yan electronically sa amin, nagkakaroon na rin ho ng tinatawag nating boarding formalities ang Bureau of Customs, kasama po ang Immigration at ang Quarantine Services ng Department of Health. Kaya ho, makikita nyo ho, color blue yung letter C doon sa aming chart kasi ho, lahat ho ng kulay blue dito, yan ho yung mga prosesong Bureau of Customs ang nakatangan. So, yung PID po namin, yung First Inspection Division, aakyat ho yan to do boarding formalities. After ho nun, ang mag-unload ho niyan, magbababa ng mga kargamento natin galing doon sa barko, pababa dito sa ating puerto, ay yung ating arrastre operator. Sa MICP po, ang ating arrastre operator ay ang ICTSI. Dito naman ho sa Port of Manila, ang Asian Terminals Incorporated. Pagkatapos yung ibaba niyan, pag naibaba na ho ng arrastre operator yan, unload na ho yung barko na yan, ang mga stakeholders ho natin, ang mga declarants, kung yan ho ay diretsong nagpa-file sa atin, pero kadalasan ho, mga kaibigan nating customs brokers yan, kukunin ho nila ang mga papeles nila galing sa kanilang mga importers, pati ho yung mga kinakailangan papeles galing sa shipping lines, at sila ho ay magla-lodge ng entry sa aming mga value-added service providers. Ito ho yung mga kumpanya na nagfi-filter ng entries ng Bureau of Customs. Sila ho unang dinadaanan. So, tatlo ho yan, E-Connect, CDEC, at Intercommerce. Pagkatapos ho mag-lodge, saka pa lang po papasok yan sa aming sistema sa Bureau of Customs. So, itong kulay asul na po na to, ito lang po ang role ng Bureau of Customs sa entire releasing ng kargamento ninyo. Ano hong ginagawa ng Bureau of Customs? Pagka-file niyo po ng entry, i-receive po namin, ibabagsak po namin sa aming mga examiners at appraisers at evaluators, na sa ngayon ho, dahil online ho, yung iba ho naka-work from home, yung iba naman ho nandito. Pero online ho to, hindi ho tulad ng dati to, na ang nangyayari, may manual na submission at may manual interaction. Ito po ay online na nangyayari. So, with you, just filing your entries online, ibabato ng online system namin sa mga examiners at appraisers natin, at magkakaroon ho ng evaluation yan. Pagkatapos ho ng evaluation, kapag naaprubahan na ho yung inyong mga deklarasyon, ibabato ho sa trigger team, at yung trigger team, iti-trigger po for release yan. Ngayon, bago ho tayo magkaroon ng question bakit ho may 24 hours sa taas, sa naiisip ho na gagawin ng interagency na inatasan ho ng ITF, ng interagency and IATF, ng interagency task force. Ang interagency una ito ay ang Department of Finance, Bureau of Customs, DTI, DA at PPA. Sa pag-aanalisa ho at sa pag-uusap-usap ng mga ahensyan to, ang naiisip po ay itong buong proseso na to ng Bureau of Customs. Hanggang ho ma-file na lang inyong pag-file nyo hanggat ma-file na lang inyong entry at ma-trigger for release, 24 hours lamang ho namin gagawin. Yun ho ang bagong proseso na maaaring humarap sa inyo para ho mapabilis natin ang proseso natin. 24 hours po. Yung pagpa-file nyo po, itong period ng pagpa-file nyo po, 2 days lang ho kayo binibigyan pag dry goods, 48 hours lang po kayo binibigyan pag reefer containers. Meaning, kapag dating ho ng kargamento nyo, meron lang ho kayong 2 araw
para mag-file kung dry goods kayo, mag-file ng entry sa amin. Meron ho kayong 48 hours kung reefers ho kayo na mag-file sa amin. Kami naman ho, meron kaming 24 hours para tapusin yung aming buong proseso. Okay? Pag trigger ho namin na in-approve ho namin yan, lalabas na ho yan at pupunta dun sa aming accredited, sa inyong accredited, authorized accredited banks. Yung authorized accredited banks nyo ho, yan ho yung mga accounts nyo na in-enroll nyo sa Bureau of Customs galing sa iba't ibang yung bangko na ino-authorize nyo ho na i-debit yung kabayaran ng inyong duties and taxes na ma-finally assessed ng Bureau of Customs. Again, yan ho ay private entity. Bangko nyo ho yan, mga banks ho yan, at wala hong kinalaman ang customs dyan. Ngayon pa lang ho, nakakatanggap kami ng mga reklamo na sarado yung bangko nila, yung account ho nila ay personal account and therefore hindi po automatic ang pagde-debit, kundi kailangan pang makipag-coordinate sa bangko nila, pero sarado ho. Nakikiusap po kami sa ating banking system, sa ating mga kaibigan na bangko, na i-consider nyo ho yung sitwasyon ng adwana ngayon, ang sitwasyon ho ng ating mga importers, at na baka ho, at least for this particular emergency, at habang iniwasan ho natin magka-port congestion, baka ho, pwede naman kayong makipagtulungan sa amin na magbukas kayo ng ilang branches nyo para lang ho mapagbigyan yung ating mga importers na mag-clear ng goods nila. Kapag ho natanggap namin namin sa signal, ang signal galing sa bangko nyo na bayad na ho yan at yan ho ay na auto-debit na, automatic ho to sa online release system ng Bureau of Customs ha. Pag nabayaran ho yan at na-debit na yan, automatic ho magsisend ng signal. Wala pong kailangan gawin ng customs. Pag na-final na ho ng customs yan, tapos na ho kami dyan. Ang gagawin lang ho, maghihintay na yung inyong Arastre operator ng signal galing sa bangko nyo sa online release system namin. Nabayad na kayo sa customs at pupunta na ho kayo dito sa payment ng inyong Arastre charges. Again, private ho to, hindi customs ho ang kadilyo dito. Ang kadilyo naman ho dito, yung private Arastre operators nyo. Okay? Pag nabayaran nyo ho yan, yung TABS appointment nyo naman ho, is under the regulation of the Philippine Ports Authority. Magpapa-appoint ho kayo sa TABS para po meron kayong schedule ng pag-pick up ng inyong shipment. Kapag ho may appointment na kayo, syempre ho may i-release nyo na yung container nyo at may i-deliver nyo na sa warehouse nyo. So, importante ho na mabilis ang aksyon ng ating Arastre operators. Yung charges ho kung paano babayaran, magkaroon ho ng sufficient facility, gumagana ho yung tab. So nakikiusap, katulong ho namin ng PPA dyan at sisiguraduhin ng PPA yan. Dito sa release, sa pagpapunta dun sa warehouse, makikiusap na ho kami dun sa mga i-wire na ho namin at makikiusap na kami ngayon pa lang. Dahil bibilisan namin tong prosesong to, kinakailangan ho alerto lahat ng mga kaibigan natin nandito sa downstream na to. Na pag ho natapos to, kailangan mailabas nyo na kagad. Kasi inawasan ho natin magkaroon dito ho nangyayari ngayon, majority ho dyan kapag hindi kayo in line doon sa gagawin ng Bureau of Customs na pag-release within 24 hours, dito ho tayo magkakaroon ng congestion. At ito ho, yung mga kaibigan natin na ngayon pa lang ho, sinasabihan na namin at sinasabihan namin na makipagtulungan po sa atin lahat na siguraduhin that they can keep with the pace para ho masolusyonan natin tong port congestion na to. Sinama ho namin yung warehouse kasi napaka-importante ho niyan if we're dealing with reefers. Bakit to? Reefers only go to accredited cold storages. And these cold storages must be open. So under naman po ito ng Department of Agriculture at katuwang din ho natin ng DA dito, pero private pa rin po nag-ooperate niyan. Nakikiusap na rin ho kami ngayon at pinapaalam namin sa inyo, sana ho bukas kayo. Kasi kayo ang end ng supply chain. Yung dulo ho ng supply chain natin, halos sa inyo na. So kung sarado ho kayo, pagkaklag ho kami lahat dito. Okay? So from upstream, papunta ho sa customs, hanggang downstream, lahat ho yan, importanteng nagtutulungan. Sinisiguro ho namin kayo, dito sa mga blue na to na customs ang in charge, we will do our best and we will comply with whatever directive is going to be issued by the interagency group that has been tasked by the IATF to solve the impending port congestion issue. Some good news, I think, nung tiningnan ho namin kanina, ang reporto nasa 70 plus ngayon yung
yard utilization ng MICP, which is within the normal range. We don't know if there are circumstances na maaaring magpataas nito, and we don't want to go there again. That's why, ngayon pa lang ho, dahil alam natin magkakaroon ng isang bagong regulasyon na I'm sure i-announce very soon ng ating mga kaibigan sa DTI at sa PPA, inuunahan na ho namin kayo sa magiging proseso maaring maging proseso ng Bureau of Customs para ho alam natin pare-pareho ang responsibilidad natin. Alam namin ang responsibilidad natin, alam ng mga kaibigan nating mga brokers ang responsibilidad nila under that new regulation. Bear in mind the timelines, 2 days pag dry goods, 48 days before arrival of the reefers, ang lodgement time niyo po. And then, alam ho ng mga nasa downstream na players tulad ng ARASTRI operators, tabs operators on PPA, and the truckers who will handle the releasing and the delivery, and of course, the warehouse operators. Okay? Ipoposte ho natin to in a much clearer picture sa aming websites for the information of everybody. Again, ang dami hong players. All the yellow coded processes are players or are agencies or private entities that needs to cooperate and needs to do their part outside of customs. Ito lang ho yung customs processing. Para ho sa kaintindihan ng lahat yan. Kung malinaw na ho tayo doon, ngayon ho, bibigyan din natin ng opportunity, of course, ang ating collector sa Port of Manila. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Port of Manila for working double time and taking the cudgels of the processing of 2 ports. Kumbaga ho, bumalik na naging subport. Pero papaliwanag ho ni Ma'am Enya, ano lang ho ba talaga yung kanilang role para alam din ho ng mga stakeholders natin ano ho yung kailangan nilang i-follow up kay POM at ano yung kailangan nilang i-follow up pagdating ho dun sa ticket nila doon sa mga examiners pa at appraisers natin na naka-work from home po na mga taga-MICP. So, Ma'am, I think welcome po sa ating FB Live, and I think there are a few questions ho na i-ano ho sa inyo. Pwede niyo po basahin at Ma'am, kung pwede niyo sagutin na lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, maraming salamat sa pagkakataong ito para maipaliwanag natin ang proseso at para sa kaalaman ng lahat kung ano po ang ginagawa ng Port of Manila sa pagkakataong ito. May una pong katanungan dito. Sabi po sa interview, mabilis ang action ng customs. Bakit po naiipit ang mga entries namin sa South Harbor? Hanggang ngayon, wala pa rin pong release sa E2M. Paano na po kaming mga broker? Baka naman po pwede na pakisabihan naman po na pakibilisan ang system ng E2M. Salamat po. Unang-una po, gusto ko sanang ipaalam sa inyo na noong March 24 po, meron pong memorandum si Commissioner na kailangan po ang lahat po ng pagpaprocess ng ating mga dokumento ay online filing na. So, noon pong last Wednesday, March 25, nagkaroon po ng announcement na magkakaroon po ng temporary closure ang MICP dahil po sa naganap doon. So, the following day, Thursday, March 26, nag-umpisa po tayo sa online filing of the goods declaration. Pero gusto ko pong ipaliwanag na bago po makarating sa Port of Manila ang entries, meron pong work from home team ang MICP kung saan po ang mga examiners nila at mga appraisers nila ay siyang nag-e-evaluate at nagpa-process ng mga goods declaration na fina-file online po ng ating mga kasamahan sa aduana. So ang Port of Manila po, upon the instruction of the MICP's appraiser na pwede na naming i-trigger po yung entry, dun lang po kami mag-trigger ng entry dahil kami po ang merong E2M access. Once na-trigger na po yung E2M entry to give instruction payments to the bank, tapos na po ang responsibilidad ng Port of Manila. So, gusto po sana naming malaman kung saan pong part natatagalan yung entries nyo kasi ang pag-trigger po namin ay hindi naman po tumatagal talaga yan ng isang araw. So,
Pangalawang katanungan po, gawin naman po ng Trigger Team South ang mga pending na entry ng MICP. 1 week na tenga po. Pa-final naman po para wala na po sa inyong mareklamo. Alam niyo po, mahirap din sa Port of Manila na isipin ng mga tao na sa amin po nagkakaroon ng problema. Kagaya po ng ipinaliwanag ko kaninang proseso, after the lockdown po or temporary closure ng MICP, nag-online processing po tayo, yung buong magkaparehong puerto po MICP, tapos ibabato nila sa Port of Manila, tapos triggering. Nagkataon lang po na nung Sabado, nagkaroon po ng schedule ng fumigation sa South Harbor. So hindi po pinayagang pumasok ang mga tao. Sana po maintindihan nyo rin na bilang pinuno ng Port of Manila, gusto ko rin pong pangalagaan ang health and safety ng mga tao. Kasi po, kung wala na tayong taong malusog at malakas, mahihirapan din po tayong pare-pareho sa puerto. So, nung pagpasok po namin ng Monday, natural lang po na medyo naipon po yung mga entries na naibato ng MICP sa amin na nag-work from home. Pero makikita po natin sa mga figures at report kung paano namin binilisan ang pag-process ng triggering ng mga entries. Simultaneous po ang pag-trigger ng E2M entries at pag-process ng Port of Manila and MICP. Sa nakaraang 2 araw po, instead na nag-maintain lang kami ng regular skeletal force for FED ng Port of Manila, pinapasok ko pong lahat ng appraisers at meron pong naka-assign mula pa last week na special triggering group solely para po asikasuhin yung mga entries po ng MICP. Sa pagkakaalam po natin, talagang maraming volume ang MICP, kaya dinoble din po namin ang effort bilang pagsuporta natin sa kanila. So, as of yesterday, tumaas na po ng husto yung figures natin na natulungan natin ang MICP sa trigger ng ends nila. And hopefully po, bumalik na po sa normal ito at maging maayos na po ang lahat. Salamat po. Okay, thank you ma'am. Ma'am, may hotlines po kaya kayo na pwedeng matawagan ng mga tao na may concern po sa Port of Manila? Gusto ko pong ibigay ang hotline ng aming assessment, 0917-507-9295. Ang aming pong operations, 0919-000-9690. Kung sakali pong meron po kayong concern sa export, 0923-903-8075. Okay. May mga questions din ho dito sa MICP. We, of course, alam naman ho, nasa self-quarantine pa rin si, I think, pang 14th day pa lang ni Collector J. Francia. Na kanyang self-quarantine. So, hindi ho niya tayo masamahan ngayon. But I'll try to answer some questions from MICP. Pero, ayan ho yung sa Port of Manila. Pero bago ho sagutin yung mga questions dito sa akin, siguro ho para real time tayo, sagutin ko yung mga ilan na nakikita ko dito ngayon sa live feed natin na baka masagot. Unang-una ho, kanina may nagtatanong sa amin, bakit 24, kanina pinaliwanag ko bakit 24 hours yung nakalagay doon. At sinasabi nila hindi naman daw talaga 24 hours. Ma'am, hindi ho namin sinasabi na ito ho na itong 24 hours na to is reflective nung nangyayari ngayon. Kasi alam naman ho natin na hindi ho ordinaryo yung panahon natin. Practically, the Bureau of Customs is working on a very limited manpower. Kasi ho, yung skeletal nga ho namin, nabawasan pa ho kami ng isang puerto na pagsara ho yun. Siyempre ho, yung pag-transition namin to make it to again come up with a manpower complement na sufficient para ma-answer ho yan, it takes a little time. At sabi ko naman ho sa inyo, na unti-unti ho normalize na namin at na-normalize na namin. At sinusubukan namin tanggalin yung mga backlogs namin ngayon na. In fact, our special assessment team na trigger ho will work Saturdays and Sundays para lang ho ma-zero namin to ngayong linggo. Etong 24 hours na to is a heads up po. Hindi siya warning, heads up
na sa lalabas ho, sa maaring lumabas ho na bagong panuntunan ng IATF through an interagency task force na inatasan nila na resolbahin tong congestion issues at itong clearance ng containers, maaring maging mandato sa Bureau of Customs ay tapusin ang buong proseso namin ng 24 oras. At pag ito po ang nangyari, sinasabi ko na ho sa inyo at mangyayari to, paglabas ho niyang order na yan at 24 hours na yung aming clearance time, kami ho, kaya namin ginawa to, gusto lang namin na at least alam nyo at ready ho lahat tayo na pag lumabas kami dito, kapag nabilisan namin to ng 24 hours, lahat ho sana ng aming katulong na ibang private sector at ibang ahensya, alam ho na ready ho na i-release din at tumanggap ng mga containers na i-release natin para ho hindi naman magbara dun sa ibang aspeto ng pag-release ng ating containers. Yun lang ho sinasabi namin. Aminado rin ho kami ngayon na nagkaroon ng kabagalan this past few weeks dun sa pag-assess namin ng mga entries. And kanina may nakita pa akong comment na kung iniisip daw ho namin yung kapakanan ng mga health ng mga tao namin, isipin din namin yung kapakanan ng binabayarang demorahe. Unfortunately, sirs and ma'ams, those are concerns that are on the opposing sides. Kasi ho, kung bibilisan ho natin ang proseso natin ngayon, alam nyo naman ho, dapat manual. Magharap-harap na lang ho tayo at tapusin natin to ng isang upuan. Ngunit hindi ho to po pwede ngayon dahil yung social distancing ho, yung danger na ikakaharap ng pareho natin, ng empleyado namin at ng mga stakeholders natin sa ganung proseso ay napakalaki. And kaya ho kami, we're doing our very best to provide you with an online system that works. At nakita nyo naman ho kapag na unti-unti namin ini-improve yan. Nakita nyo naman ho yung improvement ng pag-release time. Ngayon ho, alam nyo ho, bukod dun sa iilan pa na nakapending dahil may backlog pa ho kami, marami na ho kaming naproseso at alam ho natin iba nating mga kababayan yan. At pinapangako ho namin dun sa iba na may mga pending pa, marami ako nabasa dito, March 17 pa, humihingi kami ng paumanhin. Ipaprioritize ho namin ngayong araw na yan, yung mga March 20, yung mga naabutan ho nung lockdown ng MICP, temporarily closure ng MICP, pinaprocess ho namin yan ngayon. Sabi nga ni Collector Enya, nagdagdag na siya ng personnel, bukod dun ho dapat lang na minamandate ng regulasyon na pumasok dahil kinakailangan ng social distancing at kailangan na skeleton forces lang. Nagdagdag na ho siya ng special team para lang ho makatulong sa pagpoproseso na to. Si Commissioner Guerrero ho mismo nag-utos na sa central office na mag-create ng isang special assessment team para sa tapusin na ho to. Kaya nyo ho, nung last 2 days ng March 1 and 2, nakita nyo ho yung significant na improvement at tuloy-tuloy ho to hanggang maubos ho natin yung nakabacklog na yan. Humihingi lang ho kami ng konting pasensya. Okay, dun ho sa mga may katanungan at maraming salamat ho dun sa mga nagbibigay ng suporta na umaasa ng improved na processing. Yes, ma'am, sirs, we will improve those processings. Yung mga nagsasabi ho na baka ho yung mga examiner namin hindi computer literate, yan ho ay isang requirement para maging appraiser ka at examiner ka. Kung hindi ho yan computer literate, ine-evaluate ho namin yan at tinatanggal namin sa kanilang responsibilidad. Dahil dito ho sa online portal, itong online system ho na to will be the future of the Bureau of Customs. At ito nga hong nangyari na to at nasubukan namin itong particular na sistema na to, i-improve na ho namin to. Okay, para ho dun sa mga katanungan na nalagap namin sa Facebook nung kami ho ay nag-announce, para sa MICP ho. So, ang una hong katanungan galing kay Sir John, may problema pa nga kami, may dalawang FCLs kami ng milk na ipit na file manually bago nag-lockdown sa MICP. Tapos nung pumutok yung news na may COVID doon, nagpanic. Ngayon, di alam paano ita-transition from manual to online. Yung docs naming naiwan sa loob, di alam nasaan. Sir, starting nung Wednesday ho, may team na ho kami na nag-retrieve ng docs nyo.
And unti-unti na ho naming binabawasan yung backlog ng mga hindi makapag-online at may mga manual processing dati sa MICP at hindi na makapag-produce ng dokumento. So rest assured sir that today or either Saturday or Sunday, pero susubukan namin ngayong araw na to, mazizero ho namin yung backlog na yan at mapoproseso ho namin yung shipment nyo. Sir John. Tama? Sir John yan. Okay. Sir Robert naman ho, sabi niya, we have processed our shipments online since last week as advised through GDVS. But up until now, the problems encountered are the following. Processing online through GDVS takes a longer time, even though it is processed online. Processors must still need to print the hard copy and pass it to Southport for processing, then pass it back to examiner of Northport. Sir, wala na hong ganun. I-attach na lang ho yung online system na ho namin allows you to attach a PDF format o yung image format ho ng mga dokumento nyo dun sa pag-submit nyo sa online system namin at through that, hindi nyo na ho kailangan mag-submit pa ng hard copies. Kung kulang ho yung dokumento nyo, use the provisional goods declaration. And again, sir, we're doing our best to normalize the situation, fast-track the entire processing. In fact, yung kanina nakita yung chart, pag lumabas ho yung bagong regulations ng interagency, that would be the norm. And we're doing our very best. Pero sana ho maintindihan nyo that these are extraordinary times. That yung pagpoproseso ho namin, gustuhin man namin bilisan, gustuhin ho namin gawin din. Siyempre, lahat ho tayo ngayon may limited capability. We're trying our best to fast-track everything. Tinamaan pa ho kami nung COVID-19 sa napakalaki naming puerto and kaka-normalize lang ho namin this week. Humihingin ho kami ng paumanhin at sinisiguro ho namin sa inyo at ginagawa namin lahat para i-normalize yung sitwasyon. Normal na nga ho kung nakita nyo dun sa pagpo-process namin. Yung backlog na lang ho yung utang namin sa inyo at yan ho ay babayaran na namin ngayong linggo to sa pamamagitan ng pagtapos ng backlog niyan. Kung hindi ho ngayong araw na to, mag-overtime ho yung aming mga tao ng Sabado at Linggo para lang ho matapos na yung backlog na yan. Galing kay Ma'am Maricel De Leon de Jesus, napakabagal po ng usad ng processing ngayon sa portal. We have docs filed last week pa sa MICP using the said portal. So far, BOC received pa rin po status ng GDVS. Ma'am, we'll look into this and kung ito ho yung kasama sa naka-backlog at na-reported na sa amin na backlog ng MICP, sinisimula na hong prosesuhin tong mga to. Galing kay Ma'am Lori Marquez Claveria, since nagkaroon po ng delay sa releasing ng container sa MICP, paano po kaya magkakaroon ng incurred storages? Ganon din po ang demorahe. Dapat po bang bayaran yun ng mga importer? Ma'am, we're coordinating already with PPA and we've endorsed this concern ng napakarami nating kaibigan sa PPA kasi yung demorahe at saka storage, hindi ko kasi yun sa jurisdiction ng Bureau of Customs. Although naintindihan ko yung punto mo, na yung delay was caused because na kailangan namin mag-shutdown. Pero yung shutdown naman ho namin is because of a threat in the health and safety of not just our personnel, but of the general public dealing with us. So, we'll bring this up to ICTSI and PPA. And believe me, kung kami lang ho sa Bureau of Customs, we've been advocating to give our importers and our brokers some slack and kung po pwede hong bigyan ng konting ayuda sa pamamagitan ng pag-waive ng mga demorahe ngayon at mga storage para ho matulungan sila sa napakahirap na panahon na ito ng pagpoproseso ng mga kargamento. Galing kay Ma'am Jacqueline Dasigan, Sir, our container arrived at the Manila North last March 25 and according to our broker, they already filed an entry last March 26. But until now, there is no response. They already have DO from the shipping line. What are the reasons why it takes 7 days until now? There's still no response. Ma'am, kindly check this again. We're all updating this because we're fast-tracking all your processing. Malamang ho to, nadamay ho to dun sa pagsasara ho ng temporary closure na aming MICP office. At ngayon ho, may special team na nag-aasikaso niyan at nag-trigger. At tinatawagan na ho namin lahat ng mga in charge dyan na nag-work from home sa MICP
to finalize all your entries so that we can trigger them for release as soon as possible. Okay, may help desk din po ang Manila International Container Port. You can we will post this on our website, but yung assessment po nila, operations nila at export nila, ito yung mga numero. Kung pwede nyo hong i-take note, ipopost po namin yan sa aming mga social media web pages din, Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube, so that you can get in touch with them. Yung mga kaibigan ho namin sa Department of Finance, may mga mukhang pinadala kayo doon na mga katanungan, so sagutin na rin ho namin. May nagtanong ho, sino daw ho mag-shoulder ng cost ng storage at demurrage during the lockdown period ng 7 days? Of course, demurrage and storages are always charged to the importer. But again, we're trying to coordinate with PPA and our Arastre operators because of the very extraordinary circumstances. If they can at least pagbigyan ho ang ating mga importers naman na makabawas or at least mailibre dito sa burden na to dahil ang dami na hong pinagdadaanan ng bansa natin yan. Provide accommodation, ito suggestion, lack of manpower handling BOC during community quarantine. Provide accommodation and food allowance to the skeleton force to manage the port, since this is priority during crisis to import non-essential goods such as food, and medical things. Ma'am, yung mga essentials, so hindi namin pinababayaan yan. It's always top priority. Let me assure everyone that essential goods are always top priority, and hindi naman ho namin pinababayaan yung mga tauhan namin. Bukod ho sa priority din namin na mailabas ang mga kargamento para humagamit para sa emergency na to, priority din ho namin ang kalusugan at well-being ng aming mga tauhan, at you can be assured that hindi ho namin pababayaan ang mga tauhan namin dito sa Bureau of Customs. ATI and ICTSI charges 10,000 per day on the 11th day of overstaying at the terminal. We'll talk to ATI and ICTSI about this, but again, that's a private charge po. But maybe PPA, since they're the regulatory agency involved in regulating the fees of these private Arastre operators, can help us out. So we'll coordinate with PPA ho, pati sa mga terminal operators natin. Overcrowding at the port due to abandoned containers. 5,000 containers for auction or release by BOC. We'll check this, ma'am, because wala ho kami pinapapasok ngayon sa premises ng Bureau of Customs. This may be an overcrowding due to some charges in the Arastre or the shipping lines, which of course are run privately, but of course they also have to observe social distancing and other measures to avoid the spread of COVID-19. We'll look into it and we'll report this to the proper authorities. May suggestion ho to review the payment system and impose online payments. Most banks near port area are closed due to lockdown. Allow online crediting of payments through accredited banks of POC. Ma'am, we're already trying to appeal to our banking partners to at least consider the situation here at the Bureau of Customs. Pero alam niyo yung sistema natin, hindi natin mababago yan overnight, especially if it's an online system. Now, if we want to switch to manual payment, we're looking at it, but of course that would entail a face-to-face transaction, which is very much discouraged during these times. But again, I think a more viable solution to this one is we together with the other agencies are talking to the sectors, very critical for the release of goods. Sinasabi ko nga po, hindi lang ho customs ang critical sa pag-release ng goods, although we play a vital part, but there are other agencies and other players who are critical in the release of goods in the entire supply chain. Nung pinaliwanag ko sa inyo kanina, lahat po yun kailangan magtulong-tulong, kasama po ang aming accredited banks, ang authorized accredited banks namin. Okay, so yun ho yung aming mga
gusto namin i-inform sa inyo ngayon. Again, sana ho magtulong-tulong tayo. Kami ho, ginagawa namin lahat para maiwasan yung, unang-una ho, yung impending na sinasabi nilang port congestion. BOC is trying its best to help. This is not exclusive to us. And it's not an excuse that we're saying that it's not exclusive to us, but si China ho ngayon, may konting restriction din sila at konting lockdown din sila sa port nila. US, the United States, the ports in the United States are also, I think, on the verge of actually having congestion also because of the abnormal circumstances. And your government is trying their best to address this. Salamat ho dun sa mga comments nyo. It's been very constructive. We take that as constructive criticisms to move forward. But other than that, we need your help and cooperation. Sa panahon hong ito, pagtutulungan ho ang solusyon para ho tayo ay makaiwas sa kung ano man pong epekto ng COVID-19, be it to our health, to our economy, to our entire system. So, hinihingo namin ang tulong ng iba nating partners. Napakita naman ho namin sa inyo yung buong supply chain. Kung kayo po ay parte nun, i-anticipate na ho natin na bibilis ang proseso in the next few days. And let's do our part to help the government, to help our frontliners, to help our own industries. And again, I thank the good collector of the Port of Manila. Wala pa ho yatang tulog yan si ma'am because when we've been fast-tracking it, nag-overtime din sila. And I would like to thank the men and women of the Bureau of Customs who, in these times of crisis, has been very resilient, has been showing up to work. Yung iba ho na kailangan na nakaschedule lang for work from home, minsan kailangan namin tawagan para pumasok dito. Hindi ho nagdadalawang isip para pumasok at para tumulong. At kami ho sa upper management, we owe a debt of gratitude to our frontliners. Before we end this Facebook page, we just like to extend the whole Bureau of Customs family would like to extend our heartfelt condolences to the family of former Deputy Commissioner Gladys Rosales. Si DepCom Gladys succumbed to COVID-19. She was one of those deputy commissioners na nakasama namin dito, an advocate of change, an advocate of reform, and we will miss her dearly because ang dami ho na sa amin dito stayed friends with former Deputy Commissioner Rosales even when she moved to TESTA. Today, the Philippines lost a great public servant, and the Customs family mourns the passing of Deputy Commissioner Gladys Rosales. So, our deepest condolences to the family of Deputy Commissioner Rosales and also to her TESDA family. So, again, salamat ho sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon na to. We will be back on Monday for another live update para sagutin ho inyong mga katanungan. Humihingi kami ng paumanhin doon ho sa konti naming pagkukulang dahil sa sitwasyon na kinakailangan namin kaharapin sa MICP. At rest assured, we're working to get everything back to normal. Nakita niyo naman yung efforts namin. So, maraming salamat po ulit. Stay home, stay safe. Lagi po tayong maging handa. We can beat COVID-19 and together we will all heal as one. Thank you very much and good afternoon.